Ko na pong basahin mula po sa unang kabanata, ang sulat ni Santiago. Mula kay Santiago na lingkod ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, mahal kong mga manampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay nyo. Kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. Dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang pagpaparangal ng Diyos sa kanila. Ang mga mayayaman naman na kapatid kay Kristo ay dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang mga bulaklak nito at kumukupas ang ganda. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasagsagan ng paghahanap buhay niya. Mapalad ang taong nanatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos, dahil hindi maaaring matukso ang Diyos sa kasamaan. At hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala sa sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos, na siyang lumikha ng mga bagay sa langit at nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran niyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain.
at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya niyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusan, ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya. At niluloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga biyuda sa kahirapan nila ay at ang pagtad at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ito po ang unang kabanata na ating mababasa dito sa sulat ni Santiago para sa mga manampalataya na nagsipangalat saan man sa mundo. Kasama na po tayo nito, mga kaibigan. So ngayon, mga kaibigan, aking ibahagi ang akin pong naunawaan. Akin pong ibahagi ang aking naunawaan dito sa unang kabanata na aking binasa po mula po sa sulat ni Santiago. Ito pong sinabi dito na kung mayroon mang nagkukulang sa inyo sa karunungan, humingi siya sa Diyos at ibibigay ito sa kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ito, mga kaibigan, di ba? Palagi ko pong sinasabi na pag magdasal tayo, ihingi natin sa Panginoon na ibigay ang kaunawaan, karunungan at pagkaintindi para po pag magbasa tayo ng Biblia ay maunawaan natin kahit tayo lang po. At ayon po dito sa sinabi na ibibigay. Ibibigay po ng Diyos. Siyempre, binibigyan nga tayo ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw, di ba? Lalo na kung itong tungkol po sa Kanya ang ating gustong malaman. Ibibigay po niya para po makilala natin siya ng totoo. Kaya, mga kaibigan, isama po natin sa ating dasal na bigyan po tayo ng kaunawaan, karunungan,
At sabi dito, ngunit dapat magtiwala ang humingi at huwag magduda. So kung ating hingiin sa Diyos, Panginoon ang karunungan, kaunawaan, magtiwala tayo na kanyang ibibigay, huwag magduda, 'di ba? Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Kaya kahit anong bagay po kung meron po tayong hingiin sa Panginoon, huwag po tayong magduda. Magtiwala po tayo na kanya pong sasagutin ang ating mga dinadasal, ating mga hinihingi. Dahil siya po ang gumawa sa lahat ng bagay, sa kanya po nanggaling, siya po ang makapagbigay, mga kaibigan. Kaya tandaan po natin, mga kaibigan, hingiin natin dahil siya po ang Diyos na mapagbigay. At pag nagbigay po siya, hindi po niya isusumbat. Hindi po siya kagaya ng tao na nagbigay at sinusumbatan tayo, no? Na hindi naman yan tumutulong. Bakit ko pa bibigyan yan, di ba? Gusto natin pag tinulungan, ay tutulungan din tayo. May ganong mindset, no, ng tao. Pero kung ating sundin dito ang Biblia, ang salita ng Diyos, pag tumulong tayo, huwag na nating isipin na tulungan tayo ng tao, kundi ang Diyos mismo ang tutulong sa atin. Siya ang magbigay ng tulong sa atin. Kung tulungan man tayo ng taong ating natulungan, ay yan din ang paraan din niya ng Panginoon. Dahil lahat siya po ang may plano, mga kaibigan. Kaya itong sinabi dito, mga kaibigan, na God is so generous at ibibigay niya, hindi siya maramot. So pangalawang naunawaan ko po na akin pong ibahagi ay tungkol po sa mahihirap at mayayaman, dahil mayroon pong makarelate po nito. Sa totoong buhay, totoong may ganito din pong maranasan natin. Na sabi dito, dapat ikagalak ng mga mahihirap na kapatid kay Kristo ang magpaparangal ng Diyos sa kanila. Dahil tayo po, kahit mahirap tayo sumampalataya tayo sa Panginoon, huwag po tayong ma-discourage. Atin pa rin parangalan ang Diyos. Kahit na tayo po ay dumanas ng kahirapan. At doon naman din sa mayayaman, ang sabi dito, ang mga mayaman naman na kapatid kay Kristo, dapat ding ikarangal ang pagkakababa sa kanila ng Diyos. Kasi minsan may mayaman na nagiging mahirap, no? Tatanggapin pa rin natin, mga kaibigan, kung kayo po ay mayaman na naging mahirap, tatanggapin. Kasi may mga pagkakataon na ganon, mga pagsubok sa buhay, makakaranas ng paghihirap. Kaya sabi dito, dahil lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang. Yan ang mga mahihirap, mayayaman. Yung mga yayaman ay lilipas sila katulad ng mga bulaklak sa parang, natutuyo ang mga damo sa matinding sikat ng araw. Nalalagas ang mga bulaklak nito. Yan po ang hambing po sa kanila at kumukupas ang ganda. Pwede din itong ihambing sa isang taong bata o babae lalaki, no? Bata pa, kumukupas din dahil pag tumatanda, nag-iiba po talaga ang anyo. Walang panatili, no? Kaya ang mga bagay na nandito sa mundo, mga kaibigan, mayaman man, mahirap,
maganda o anuman ay may kakupasan po. Ito po yung nandito sa Santiago, unang kabanata verse 9 to 11. Ganoon din naman ang isang mayaman, mamamatay siya sa kasagsagan ng paghanap buhay niya. So yan mga kaibigan. Itong pangatlo naman mga kaibigan ay tungkol po sa tukso na mababasa natin dito sa Santiago chapter 1 verse 12 hanggang 15. Sabi dito, mapalad ang taong nananatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Take note po mga kaibigan, meron pong nakalagay dito na sa kabila ng mga pagsubok, dahil pagkatapos niyang mapagtagumpayan ang mga ito, tatanggapin niya bilang gantimpala ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya, sa mga nagmamahal po sa Diyos mga kaibigan. Yung buhay na walang hanggan, Minsan nga, nasabi ko nga akala ko ba yung buhay na walang hanggan ay pag tayo ay namatay na. Pero kahit pala dito din sa lupa, parang maranasan natin yun. Di ba kung ikaw ay meron kang kagalakan, peace of mind, para ka na rin nasa buhay na walang hanggan Dahil wala pong kapantay yung maramdaman natin na kagalakan sa ating puso. Yung bang walang paghinto na kasayahan, yung pang something inside inyo na lagi kang masaya. Parang dito, kahit nandito tayo sa lupang ito, sa mundong ito, mararanasan natin mga kaibigan. Pero kung tayo po ay totoong anak ng Diyos, maranasan natin ito mga kaibigan. Kaya amazing. God is so amazing po talaga. At sabi dito sa verse 12, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos. Minsan kasi sinasabi natin tinutukso tayo ng Diyos. May ganun. Noon nga, nung wala akong alam sa salita ng Diyos, bisa nagamit ko tong salita na to at naririnig ko rin sa iba. Pero ayun dito, hindi pala, pag may tukso pala sa atin, kasi iba yung tukso Iba yung tukso sa mga pagsubok, Pagsubok na paghihirap at tukso, dahil yung tukso ay something na yung temptation, di ba? Kung ating balikan yung naranasan ni Jesus Christ, mababasa natin yan sa Matthew chapter 4, na tinukso siya ni Satanas. Iba kasi yung tukso sa paghihirap, yung mga dinadanas natin na mga kahirapan. Halimbawa, yung kahirapan para sa akin, yung nagtatrabaho tayo, kailangan natin magtrabaho para may makakain tayo, di ba? Minsan gusto natin yung easy money para madaling umangat, may mga ganon, gagawa na lang ng masama. Pero kung nagtitiis tayo, yun yung sinabi na magtitiis, pag natagumpayan ay makakakamit ng gantimpala. Yung tukso naman, iba yun. Yung tukso is sa kaaway ng Diyos yun. Tukso, halimbawa yung mga bisyo, mga inom, sugal, mga kalibugan sa yung babae nagkakagusto sa lalaki, yung meron siyang
something na nag-o-obsess siya sa lalaki, yun ay tukso yun ni Satanas, hindi yun sa Diyos at hindi yun trials, temptation yun. Yun yung mga tukso mga kaibigan. At sabi dito, kung dumaranas ng tukso ang isang tao, hindi niya dapat isiping galing ito sa Diyos dahil hindi maaring matukso ang Diyos sa kasamaan. So, 'di ba? Kasamaan, yung tukso kasi kasamaan eh. Ito nandito na nga. Kaya iba talaga yung trials. Minsan kasi sinabi, nagkasala, pagsubok lang 'yan. Hindi rin eh. Temptation 'yun, natukso, kaya nahulog sa kasalanan. And then, ang sabi dito, at hindi rin siya nanunukso sa kahit kanino. Oo, kasi ang Diyos ayaw niya na tayo ay mapapasama, kaya hindi siya nag-aano na matukso tayo na malinlang, hindi siya mapaglinlang. Kaya yun lang kaaway talaga niya si Satanas 'no, ang mapanukso. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala sa sariling pagnanasa. Yun po yun, yung 'pag meron po tayong pagnanasa mga kaibigan ano, doon alam ni Satanas kung ano ang ninanasa natin. Yun ang doon po niya ang tao, i-a-attack niya yung tao kung ano po yung ninanais. Kaya talagang matalino din po itong si Satanas mga kaibigan. Imagine, kung ano yung ninanais mo, halimbawa, isa kang sugarol, gusto mo nang magbago, pero wala kang kakayahan sa sarili mo at hindi ka lumapit sa Panginoon para tulungan ka niya, nag-aano ka sa sarili mong lakas, hindi ka magwawagi dahil tao wala siyang kakayahan kay Satanas. Puwera kung meron siyang Diyos sa buhay niya, hindi siya kayang hilain ni Satanas. Yun po yun mga kaibigan sa isang tao eh. Dahil kung ang tao hindi po siya nag-depend sa Panginoon, wala po siyang protection mula po sa Panginoon, talagang mahuhulog po siya sa temptation ni Satanas. Dahil si Satanas alam niya kung ano yung kahinaan mo. Doon siya gagamit mga kaibigan. Doon kanya i-a-attack. Kaya nga tayo, talagang kailangan talaga natin ng Panginoon. Ang tao kasi walang kapangyarihan eh, 'di ba? Kailangan natin ng Diyos at magkakaroon lang tayo ng kapangyarihan oras na meron na tayong Diyos at Espiritu Santo sa ating buhay. Kaya nga kailangan natin ma-born again, totoong pagbabago in spiritual, bagong kapanganakan po sa Espiritu. Kaya nga merong flesh is flesh, spirit is spirit. If you are born in spirit, you walk in spirit. If you are in the flesh, you walk in the flesh. At hindi po ang dalawang ito ay pwedeng magkasama. Na parang yun lang, nagsisimba ka, so spiritual thing yun. Then after na nagsimba ka, nandoon ka na sa makamundo. Hindi po pwedeng ganon sa Diyos, no? Sa spiritual na bagay po. Dapat isa lang po ang pipiliin natin. Kaya ang sabi dito, at kung susundin niya ang pagnanasa niya, magbubunga ito ng kasalanan. So ito na po ito mga kaibigan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, hahantong ito sa kamatayan. Yung mga pagnanais natin, 'di ba, yung lust, 'di ba mga kaibigan? Kung natural man ka, mararanasan po natin itong pagnanasa sa laman. Marami pong ibig sabihin nito, hindi lang po yung pagnanasa ay yung about sa man and woman. Hindi lang po sa gano'n. Yung mga bisyo po yun. Mga
lasinggero, sugarelo, mga tsismosa, mga ganyan. Anong mga hindi magandang gawain ba, mga kaibigan? Kasi may mga gano'ng tao din po ano. Kaya yan po ang dapat nating isipin, mga kaibigan, na walang temptation mula po sa Diyos. Kundi ang temptation po, 'pag naano ka ng temptation, hindi po mula sa Diyos kundi sa kaaway po 'no, ay Satanas. Kung meron man tayong trials, pagsubok, yun, test natin para, magpatatag ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya iba po ang pagsubok at tukso, iba po yun, magkaiba sila. Kaya huwag kayong magpadaya, mga minamahal kong kapatid, sabi ni Santiago. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. Yan, mga kaibigan, lahat nagbabago pero ang Diyos hindi nagbabago. Ayun, sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya sa pamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan. Sa pamamagitan, mga kaibigan, sinabi, sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan. Sino ito, mga kaibigan? Siyempre si Jesus Christ, di ba? Dahil dineclare na nga ni Jesus Christ na ako ang daan, katotohanan at buhay. Kaya yan po, mga kaibigan. At sabi dito, mga kaibigan, ito yung isa din sa mga naunawaan ko dito no, sa chapter 1 ng Santiago. Itong payo na pag magalitin, no, minsan magalitin yung tao talaga. Maka-Diyos, may awa, maawain, pero minsan umiiral yung pagkamagalitin. Madaling magalit, hindi na control. Ito po ang sabi dito, mga kaibigan, tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid, dapat maging handa kayo sa pagkikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Ako pa naman, mga kaibigan, mayroon akong voice na parang harsh, na parang galit, pero natural ko yun. Yung nakakarinig, parang akala na nagagalit ako. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain. Yan po no, ang payo sa atin na talikuran po natin ang lahat ng kasamaan. Kung ano man yung ginawa natin, mga kaibigan, talikuran natin. Ating i-surrender lahat yun kay Jesus Christ po. Malilinis po tayo, mga kaibigan. At totoong magkakaroon po tayo ng free. Talagang hindi na alipin sa yung nararamdaman natin na parang may kabagaban, lungkot, na gano'n, o konsensya, nagigilty. Pag once na totoong isinurrender natin, hindi na natin yan maisip. Talagang ang maisip natin, I am free. Free. Kaya kailangan din po natin talaga bilang gabay, magbasa po tayo dito po sa Bible. At maruruming gawain, mga ginagawa tayong maruming gawain, syempre talikuran natin yan. At matalikuran natin yan, mga kaibigan. Syempre, humingi na tayo ng tawad. At alam natin na pinatawad na tayo, binago na tayo, nilinis na tayo. Gagawin mo pa ba yung ginawa mo na, yun nga, sinurrender mo na yung kay Jesus Christ? Syempre, may iwasan na yun, mga kaibigan. Pero gaya ng sabi ko, hindi yun magic na pag sinabi natin na ayoko na ng
mag-stop na ako ng ganito, ay agad-agad. May ano yun, proseso po. Merong mga ano yun, sa maranasan niyo ang something amazing na sa Panginoon at kung siguro in your heart kung talagang malakas talaga ang ano niyo, yung pag-surrender niyo, yung faith niyo talaga, siguro one click lang ay talagang hindi na kaagad. Sa akin kasing naranasan, hindi kasi agad-agad, hindi kasi parang magic, kundi process by process po siya, na hanggang naunawaan ko, hala, kasi nga I'm weak person and the works of God ay yon, dahan-dahan po ang pagbabago sa buhay ko. Pero may tao akong nakausap na sabi niya sinabi niya mahina daw ako. Hindi siya daw malakas kasi hindi daw niya magawa yung gano'ng kasalanan. Siguro kasi nga mahina ako. At siyempre yung temptation kasi 'no, at nangyari yon dahil may purpose ang Panginoon. Lahat naman ng nangyayari sa atin may purpose, eh. May mga plano ang Diyos na sa una hindi natin maintindihan, maunawaan. Ngunit 'pag tayo ay naging kabilang na sa pamilya niya, maunawaan na natin na kaya pala nangyari ito sa buhay ko. Mula pa nung bata ako hanggang ngayon dahil pala sa purpose ng Diyos sa buhay ko. May plano pala. Mga gano'n mga kaibigan. At sabi dito sa 22, itong sa 22 mga kaibigan, how many years ago narinig ko na 'to. Yung sabi dito, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya niyo lang ang sarili ninyo. Totoo naman 'di ba, kung nakikinig tayo, nagsasalita tayo sa salita ng Diyos tapos wala namang ginagawa, hindi sinusunod, nagsisinungaling din mismo sa sarili. Kaya kung nakakarinig po kayo mga kaibigan at naunawaan niyo po ang salita ng Diyos, sundin niyo po dahil sinabi po dito na hindi lang maging tagapakinig, kundi tagasunod din, sundin din ang mga naririnig natin. At sa huling bahagi ko po, sa huling sharing ko po mga kaibigan ay tungkol po sa relihiyon po. Ang tunay na relihiyon ay ayon dito sa sinabi. Ang pagkarelihiyosong itinuturing na dalisay ay walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Yan po mga kaibigan, tandaan nyo po, observe nyo po kung anong klase pong relihiyon or sekta ang inyong nasalihan, kung ito ba ay tumutulong sa mga taong naghihirap, sa mga byuda na maraming anak, kung tinutulungan ba nila ito. Kasi may pagsunod, dahil sinabi nga 'di ba, hindi lang sa tagapagkinig. At siyempre lalo na doon sa mga nagsasalita, hindi lang nagsasalita kundi may ginagawa silang mabuti. Yan po mga kaibigan na makikita po ninyo kung anong klase po ang nasa loob ng inyong sinasalihan. Kung tumutulong ba sila sa mga mahihirap o baka maraming naghihirap, ang mga mahihirap ang nagtutulong sa mga